Magandang araw sa lahat ng mga nanonood ng napakasimpleng video presentation na inihanda ko para sa inyo. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang bagong kabanata ng No Limit Tangere. Pero bago natin simulan ang pagtatalakay, ako pala si Jimmy F. Flores. Sana naman po ay maiintindihan niyo yung aking mga sinasabi at saka patawad din po sa aking napakapangit na boses. Ang unang kabanata na ating tatalakayin ay ang kabanata 13 o ang mga unang banta ng unos. Sa ibang aklat, ito ay tinatawag na ang mga hudyat ng unos. Unang-una, kilalanin muna natin ang mga tauhan. Si Padre Damaso, si Padre Salvi, si Crisostomo Ibarra, ang matandang utusan, at ang huli, ang tagahukay. Ang susunod naman ay ang talasalitaan. Ang buod ng kabanata. May isang karwahe na tumigil sa harap ng libingan. Sakay nito si Crisostomo Ibarra kasunod ang kanyang utusan na matandang lalaki. Layunin nilang hanapin ang puntod ng ama ni Crisostomo Ibarra na si Don Rafael. Sinabi ng matanda kay Ibarra na si Kapitan Tiago ang nagpagawa ng nitso ni Don Rafael. Gayunman ay tinaniman na rin ng matanda ang libing ng mga bulaklak na delpa at sampagitan pagkatapos ay nilagyan ng krus. Nakita ni na Ibarra at ang matandang utusan ng sepulturero. Sinabi nila ang palatandaan ng libingan ni Don Rafael. Tumango ang tagapaglibing na ibig sabihin, alam niya ang tinutukoy ng matandang utusan. Nasaan ang libing at ang krus? Napakamot ng tenga ang tagapaglibing at mahikab na sumagot. Sinunog ko na po ang krus. Sinunog? Bakit naman ninyo sinunog? Utos po ng malaking kura eh. Sinong malaking kura? Nasindak si Ibarra nang ipagtapat ng sepulturero na kanyang sinunog ang krus at itinapon naman ang bangkay sa lawa dahil sa utos ni Padre Garrote. Ipinautos ni Padre Garrote na ilipat ang bangkay sa libingan ng Inchik. Ngunit, mas minabuti ng maghuhukay na ilibing o itapon na lang ang bangkay sa ilog. Dahil dito, parang pinagtakluban ng langit at lupa si Ibarra. Nangamba siya ng husto. Ang matanda naman ay napaiyak sa kanyang narinig. Kaya parang baliw, nilisan ni Ibarra ang kausap hanggang sa makasalubong niya si Padre Salvi. Hindi niya napigilang daluhangin ng pari. Bakas sa mukha ni Ibarra ang puot at galit. Nararamdaman yun ni Padre Salvi. Humingi ng paliwanag si Ibarra sa pari kung bakit nagawa nitong lapastanganin ang bangkay ng kanyang ama. Sumagot si Padre Salvi na hindi siya ang may kagagawan yun, kundi si Padre Damaso na tinatawag na Padre Garrote. At doon nagtatapos ang istorya ng kabanatang ito. Ang susunod na bahagi ay ang paghahambing sa kasalukuyan. Ngayon naman ay idadako tayo sa kabanata 14 na nangangalang si Tasio, ang baliw o ang pilosopo. Gaya ng ginawa natin kanina, uunahin muna natin kilalanin ang mga tauhan. Si Pilosopo Tasio, ang alkalde o ang mayor, si Don Filippo Lino, at ang kanyang asawa, si Aling Doray. Ang mga talasalitaan
sa kabanatang ito. Simulan na natin ang buon. Si Don Anastasio ay kilala sa bansag na Pilosopo Tasio. Kilala siya ng lahat ng tao sa San Diego sa kakaiba niyang personalidad. Siya ay laging laman ng lansangan at walang tiyak na direksyon ng kanyang paglalakad. Isa siyang matalinong matanda at matalinghaga kung manalita. Marami rin siyang sinasabing pananaw tungkol sa politika at lipunan, bagay na hindi nauunawaan ng karamihan, kaya tinawag nila siyang baliw. Kaya ang pagkakilala kay Tasio ng mga mangmang ay isang taong may toyo sa ulo o baliw. Noong araw na yon, ay dumalaw din siya sa libingan upang hanapin ang puntod ng kanyang asawa. Anak siya ng mayaman. Dati itong nag-aaral ng pilosopiya, pero dahil sa katalinuhan niya ay pinahinto sa pag-aaral mula sa dalubhasaan ng San Jose. Natatakot kasi ang kanyang ina na dahil sa pagtatamo niya ng higit na mataas na kaalaman, baka makalimutan niya ang Diyos. Isa pa, gusto ng kanyang ina na siya ay magpare. Pero hindi niya ito sinunod at sa halip ay nag-asawa na lamang siya. Nagkaroon ng asawa si Pilosopo Tasio at hindi naglaon ay namatay din. Sa labis ng pagdadalamhati ni Pilosopo Tasio ay ginugol niya ang kanyang oras sa pagbili at pagbabasa ng aklat. Hanggang sa mapabayaan niya ang kanyang mga minanang kayamanan at hindi na ito nag-asawa muli. Bagamat ng hapong yon, kapansin-pansin ang kakaibang kasiyahan sa mukha ni Pilosopo Tasio sa kabila ng paparating na unos at pagguhit ng matatalim na kidlat sa kalangitan. Ito ang ipinagtaka ng mga taong nakakausap niya. Tinanong siya kung bakit. Diretso ang sagot niya. Ang parating ng bagyo ang tangi kong pag-asa, sapagkat ito ang magdadala ng mga lintik na siyang papatay sa mga tao at susunog sa mga kabahayan. Sana magkaroon din ng dilubyo, sapagkat may 10 taon na ngayon. Hiniling ko sa bawat kapitan ang pagbili nila ng tagahuli ng kidlat o lightning rod, ngunit ako'y pinagtawanan lamang ng lahat. Matalinghaga rin ang kanyang sagot sa mga taong nagtataka sa kanyang reaksyon. Suhestyon din niya sa kapitan ang pagbili ng tagahuli ng kidlat. Imbes ng mga paputok at kwitis, hindi rin ito sinang-ayunan ng pagpapatugtog ng mga batinaw sapagkat mapanganib ito kapag kumukulog. Pinagtawanan naman siya ng bawat makarinig. Tumuloy naman ang pilosopo sa simbahan at doon ay naabutan niya ang 2 bata at sinabihan niya ito na kung maaari ay umuwi sila sa kanilang ina dahil ang kanilang ina ay naghanda ng isang espesyal na hapunan. Natuwa ang mga bata sa sinabi ni Pilosopo Tasio, ngunit tumanggi ang mga ito dahil na rin sa tungkulin sa simbahan. Lumabas ng simbahan si Tasio at nagtuloy sa kanyang paglalakad sa may kabayanan. Nagtuloy siya sa bahay ng mag-asawang Don Filipo at Aling Doray. Masayang sinalubong ng mag-asawa si Pilosopo Tasio at pinag-usapan nila ang pagdating ni Ibarra sa bayan. At nabanggit ng pilosopo na nararamdaman niya ang paghihinagpis ni Ibarra nang malaman ang sinapit ng kanyang ama. Sinabi rin nito na isa siya sa 6 na taong nakipaglibing sa ama nito. Sa pag-uusap pa rin nila, nabanggit ni Aling Doray ang tungkol sa purgatorio. Sinabi ni Tasio na hindi siya naniniwala sa purgatorio, pero sinabi niyang iyon ay mabuti, banal at maraming kabutihan ang nagagawa nito sa tao upang mabuhay ng malinis at dalisay ng pamumuhay. Binigyang diin pa niya na ang purgatorio ay siyang tagapag-ugnay ng namatay sa nabubuhay. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kumawayway at nagpaalam na siya. Sa labas, palakas ang buhos ng ulan. Ito ay sinasalita ng matatalim na kidlat at kulog. Siyang-siya si Pilosopo Tasio sa gayong pangyayari sapagkat nakataas pa ang kanyang 2 kamay at nagsisigaw habang naglalakad papalayo sa mag-asawa. Itong huling bahagi ng paghahambing sa kasalukuyan